Pinoy Love Story Series. Makalipas ang 3 taon ay muling makikita ng bilyonaryong si Nick ang babae na nooy naka-one night stand niya. Bunsod ng pagkalugi ng kanyang kumpanya ay malulugmok si Nick. Ang ilan niyang pera ay gagamitin niya sa sugal. Madalas rin siyang magtutungo sa bar upang magpakalunod sa alak. Magbabaka sakaling maiibsan ng likidong alak ang problema na kanyang kinikimkim. Isang estranghera ang kanyang makakasalumuha sa bar na tulad niya ay lulong na rin sa problema. Dala ng kalasingan ay hindi nila mapapansin ang sisiklab na init mula sa kanilang mga lapastangang halik at haplos. Sa oras na sila'y magkikitang muli, makikilala pa rin kaya nila ang isa't isa? Sa muli nilang pagtatagpo, mapagbibigyan kaya ang mga puso na umibig? Boss, humina po ang halaga ng perang pumapasok sa ating kumpanya simula noong nakaraang buwan. Salaysay ng isang worker ni Nick. Magbawas na lang tayo ng mga trabahador. Agarang tugon ni Nick dahil ito lang ang tanging paraan na kanyang naiisip. Kailangan niyang gawin ito lalo't malulugi lang siya kung mas malaki ang ipapasahod niya sa mga workers kumpara sa perang pumapasok sa kanya. Kawawa naman po ang mga empleyado na matatanggal, sambit ng worker. Patuloy lang ito sa pagsasalita subalit hindi na lamang siya pinakinggan ni Nick. Minainam na lamang ni Nick ang umalis at saka nagbaneho papunta sa lugar na hindi niya alam ang patutunguhan. Hanggang sa naisipan niya ang magtungo sa bar at magpakalasing. Waiter, isang case nga, table 4. Tura ni Nick at saka nagsindi ng sigarilyo habang nagmumuni-muni siya sa maingay na paligid. Sir, mag-isa ka lang po ba ang iinom nito? Tanong ng waiter. Oo. Saka ano bang pakialam mo? Gawin mo na lang ang trabaho mo riyan. Tugon ni Nick at sinimulan niyang tunggain ang isang bote ng beer. Kalaunan ay tumayo siya dahil napagdesisyonan niya ang makisayaw na rin sa saliw ng tugtugin. Habang kumukuti-kutitap ang mga pailaw ay sumasayaw naman si Nick sa gitna ng nagkukumpulang mga tao. Sa hindi inaasahang pangyayari ay dinala siya ng kanyang mga paa patungo sa isang magandang babae. Isang nakakahalinang babae na tulad niya ay lasing na rin. Sorry miss. Usal ni Nick habang nakatitig siya sa nakakabighaning babae. Aksidente niya kasi itong nakabangga. Sorry? Ganyan naman kayong mga lalaki, diba? Hanggang sorry na lang kayo matapos ninyong makagawa ng napakasakit na pagkakamali. Baka sa tono ng pananalita ng babae na broken-hearted ito, para bang sariwa pa sa kanya ang nararamdamang sakit. Nag-away ba kayo ng asawa mo? Tanong ni Nick sa tonong laseng. Asawa? Wala pa akong asawa. Boyfriend lang ang meron ako, ex-boyfriend. Salaysay ng babae at tinapik ang balikat ni Nick. See? Tama nga ako. Kaya ka nandito at naglalasing dahil broken ka? Litansya ni Nick at tinangka nitong iwanan ng babae. Ngunit sa sobrang dami ng tao ay halos mawala na ng espasyo ang lugar na kanilang kinatitindigan. Dumating sa puntong dumarami pa ang mga taong sumasayaw na naging dahilan upang maitulak si Nick babalik sa babaeng nakausap niya. Nagpatuloy ang pangyayaring iyon hanggang sa dikit noon ang nakaharap muli ni Nick ang babae. Naging malagkit ang kanilang titigan. Nang sandaling iyon ay naging malikot ang kamay nila sa isa't isa. Kalaunoy na pagpasyahan na lamang nila ang lumabas at magtungo sa kotse ni Nick. Hindi nila kilala ang isa't isa subalit bunsod ng kalasingan ay hindi nila nagawang pigilan ang kanilang sarili. Kylie, mahal pa rin kita. Sampit ng babae kasunod ng paghalik niya kay Nick. Miss, hindi ako si Kylie. Huwag mo akong binibiro ng ganyan. Alam kong ikaw ang boyfriend ko. Bakit ka ba nakipaghiwalay sa akin? Maganda naman ako. Miss, hindi nga ako ang taong sinasabi mo. Wika ni Nick ngunit hindi siya pinakinggan ng babae. Sa loob ng kotse ay naglapat ang kanilang mga labi. Ang gawain ng kanilang mga kamay ay ginawa ng kanilang bibig. Sumiklab ang init sa pagitan nilang dalawa hanggang sa nahubaran na nila ang isa't isa. Naging madulas ang kanilang mga katawan. Mula ulo hanggang paa ay nanunuot ang init at gigil nila sa isa't isa noong gabing yaon.
Kinaumagahan ay natagpuan na lamang ni Casey, pangalan ng babaeng nakatalik ni Nick. Natagpuan na lamang nito ang kanyang sarili sa loob ng isang sasakyan. Ano ang nangyari? Nasaan ako? Sino ang lalaking to? Sunod-sunod na tanong ni Casey. Tinignan niya ang kanyang sarili. Nanlaki ang kanyang mga mata sapagkat nagulantang siya nang malamang hubot-hubad siya. Tanging coat na itim lamang ni Nick ang nagsilbi niyang kumot. Nasaan ang underwear ko? Tanong niya sa kanyang sarili at sa kanito inilibot ang tingin sa paligid. Bumilis ang kabog ng kanyang dibdib nang makita niyang nakapatong sa dibdib ni Nick ang hinahanap niyang underwear. Ano ba tong ginawa ko? Nayayamot na tanong ni Casey sa kanyang sarili. Maingat niyang kinuha ang underwear at sunod na kinuha ang kanyang dress na naroong nakatabon sa maugat na braso ni Nick. Huwag ka munang magigising, please. Wika nito habang marahang pumapanaog ng kotse. Ang daming tao. Sambit ni Casey nang makababa na siya ng sasakyan. Hindi niya na lang pinansin ang mga tao sa paligid. Kailangang makalayo ako sa lugar na to, baka magising pa ang lalaking yun. Muli niyang sambit at agarang kumaripas ng takbo bitbit ang takong nito. Nasaan na kaya ang babaeng yun? Tanong naman ni Nick sa kanyang sarili habang nag-uunat. Lumingon siya sa paligid upang alamin kung nasa loob pa ba ng kotse ang babaeng, ngunit wala na ito. Ang damit ko, nasa na? Tulirang sambit ni Nick dahil maging ang mga damit niya ay para ding mga bula na naglaho kasama ng babae. Mukhang nadala niya rin ang gamit ko. Walang nagawa si Nick kundi ay ang maghanap ng basahan sa loob ng kanyang kotse na itataklob niya sa kanyang maselang katawan. Humanda siya sa akin kapag nagkita kami ulit. Usa ni Nick at nagmamadaling nagmaneho ng kotse pa uwi sa kanyang bahay. Nang makarating si Nick sa kanyang bahay ay kaagad siyang nagbihis at pagkatapos ay muli niyang binalikan ang kanyang kotse upang linisin iyon. Habang naglilinis ay nakita niya ang bara ng babaeng nakasalamuhan niya kagabi. Sa rami ng pwede niyang maiwang gamit, ito pa talaga. Sambit ni Nick at niligpit ang kanyang nakita at saka ito itinago sa loob ng kanyang kwarto. Sariwa pa rin sa kanyang isipan ang wangis ng babae. Gustuhin niya mang kausapin ito ng mga oras na iyon, ngunit hindi magawa ni Nick sapagkat hindi niya naitanong ang pangalan ng babae, maging ang tirahan nito. Ano kaya ang pangalan niya? Saan kaya nakatira ang babaeng yun? Sunod-sunod na tanong ni Nick. Kung may pangyayari man siyang pinagsisisihan, ito ay ang tagpong hindi niya lubusang nakilala ang babaeng nagpasaya sa kanya noong gabing lugmok na lugmok siya. Si Casey naman ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Nahihiya na may konting pagsisisi siya sa kanyang nagawa. Paano na to? Nadala ko ang damit niya. Sambit ni Casey. Napakamot na lamang siya sa kanyang ulo. Naroon siya sa kanyang kwarto. Hibang siyang nakatitig sa nakahanger na brief ni Nick. Susunugin kita. Makasalanang katawan ang nagmamay-ari sa'yo. Pabirong litaan siya ni Casey na para bang nagbabalak na gumawa ng ritual. Dinala niya ang brief sa basurahan at walang pag-aalinlangan niya itong sinunog kasama ang ilan pang gamit ni Nick na aksidente niya ring nadala. Ayan, hinding-hindi na ako mumultuhin na nakakahiyang nakaraan na yun. Usal ni Casey habang pinagmamasdan niyang tinutupok ng apoy ang kasuotan ng binata. Ngunit, kahit anong gawin ni Casey ay palagi niya pa rin naaalala ang tagpong iyon. Maging sa kanyang pagkain ay hindi iyon maaalis-alis sa kanyang isip. Ang gabing iyon ay naging marka ng kanilang nakaraan na malabo nilang makalimutan. Hindi rin nalimutan ni Nick ang pangyayaring iyon. Lumipas ang 3 taon. Muli nitong napalago ang kanyang kumpanya kaya naman ay kumuha na naman siya ng maraming mga workers. Oras na rin upang kumuha siya ng panibagong sekretary dahil nagretero na ang nooy sekretary niya. Dala na rin ang katandaan niyon. Sa kabilang banda naman ay excited na gumising si Casey para sa kanyang bagong trabaho na pag-a-applyan. Ito na ang araw na pinakahihintay ko. Magiging isang sekretary na ako ng isa sa mga malalaking kumpanya sa bansa. Masayang sigaw ni Casey habang may kumpiyansa siyang nakaharap sa salamin. Para po, sambit ni Casey. Inarkila niya ang dumaang taxi upang mas mapabilis ang kanyang pagbiyahe.
Manong, pakibilis naman po. Kailangan kong umabot sa schedule ng interview ko. Suwestyon ni Casey sa taxi driver. Malaki ang kanyang pasasalamat sa driver dahil maaga niyang narating ang patutunguhan. Mabilis na pumasok si Casey sa entrance ng gusali at nagpa siyang mag-elevator na lang. Kailangan mas makarating ako ng maaga kaysa sa mag-e-interview sa akin para sigurado na matanggap ako. Wika ni Casey sa kanyang sarili habang hinahanap niya ang elevator. Nang makita niya ito ay kaagad siyang pumasok. Siya ba yun? Gulat na wika niya nang makita niya roon sa isa pang katapat na elevator ang lalaki na one night stand niya noon. Bumilis sa pagtibok ang dibdib ni Casey. Bigla na lamang siyang kinabahan sa kanyang nakita. Totoo bang nakita ko o baka naman namamalikmata lang ako? Tanong naman ni Nick sa kanyang sarili. Noon pa man palagi na niyang naiisip ang babaeng naka-one night stand niya. Madalas niya rin iyon na mapapanaginipan kaya hindi na siya nagtataka kung pinaglalaroan na naman siya ng kanyang guni-guni. OMG, siya nga yung lalaki. Pangungumpirmang sambit ni Casey noong sabay na nakarating ang dalawa sa palapag ng kanilang pupuntahan. Magkaharap kasi ang elevator sa lugar na iyon. Maswerte si Casey dahil abala si Nick na nakatingin sa relo nito. Sinamantala ni Casey ang pagkakataong iyon. Sumiksik siya sa mga taong nagkukumpulan upang hindi siya makita ni Nick. Nang makalayo na sa binata ay bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Sa wakas, hindi niya na ako makita. Ano kayang ginagawa ng lalaking iyon dito? Wika at tanong ni Casey. Bago magtungo sa opisinang nakasaad sa text message na kanyang natanggap. Minaina muna ni Casey ang magtungo sa comfort room upang tignan ang kanyang mukha. Maaga pa naman. Kailangan ko makasiguro na presentable ako titignan mamaya. Usal nito habang tinatahak ang daan patungo sa comfort room. Doon ay nag-inhale at exhale muna siya para mabawasan ng konti ang naramdaman niyang kaba. Okay, handa na ako. Wika ni Casey at kumpiyansang lumabas ng CR. Bit-bit ang kanyang mumurahin pero sosyal na ba. Pumunta na siya sa nakatalagang opisina dahil ilang oras na lang ang nalalabi. Casey Anderson. Siya na ang next. Nariyan ba siya? Litaan siya ng lalaki nagsisilbing assistant ni Nick na mga sandaling iyon. Ako si Casey Anderson. Patakbong sambit ni Casey dahil akma na sanang tatawag ng panibago ang lalaki. Dahil sa pagmamadala ay nawala ng balanse si Casey. Dumulas ang kanyang takong. Natapilok siya at pakalampag na sumuray sa pintuan ng opisina ng lalaking mag-e-interview sa kanya. Napasubsob si Casey sa sahig pero tuloy lamang ang buhay. Malakas pa rin siyang tumayo. Nagpagpag ng damit na bumagay sa maganda niyang pangangatawan. At saka ngumiti na parang walang nangyari. Good morning po. Bato niya sa lalaking nasa harapan niya. Hindi muna tumugon ang lalaki kay Casey dahil nakayuko ito. Kinukuha kasi nito ang ballpen na nahulog sa kanyang mesa. Nakuha rin kita. Sambit na lalaki at saka tuwid na umupo. Pinukulan niya ng tingin si Casey na labis naman itong ikinagulat. Good morning. Nauutal na sambit ni Nick. Hindi niya inaakala na ang tadhana na mismo ang nagdala ng babae na noon niya pa nais na makita ulit. Ikaw? Gulat na tanong ni Casey. Wari bang napako ang kanyang mga paa at hindi makagalaw. Pasemple siyang tumalikod kay Nick at nagtangkang humakbang palabas. Miss, saan ka pupunta? Sarkastikong tanong ni Nick. Hindi na po ako mag-a-apply. Uuwi na lang po ako, sir. Nauutal na tugon ni Casey. Baka sa tinig nito ang kaba. Tinibayan pa rin ni Casey ang kanyang loob. Patuloy niyang inihakbang ang kanyang mga paangunit. Bago pa man siya makalabas ng opisina ay kaagad na nagsalita si Nick. You're hired. Napalunok na lamang ng laway si Casey dahil sa kanyang narinig. Hindi niya na alam ang sunod niyang gagawin. Tanggap na po ako? Oo. Pero hindi pa ako makatitiyak kung magagampanan ko ng maayos ang maging sekretary mo, sir. Masasanay ka rin. Ako na mismo ang magtuturo sa iyo kung paano ang masanay sa akin. Wika ni Nick at marahan siyang lumapit kay Casey. Ako ang bahala sa iyo, tuturuan kita. Bulong ni Nick sa tenga ng dalaga. Ako nga pala si Nick Pentavella.
ang magiging boss mo. Now tell me about yourself. Sambit ni Nick. Paraan niya ito upang makilala ang dalaga. Bakit kailangan pa ng interview? Akala ko po ba hard na ako? Depensa ng babae. Halos araw-araw mo na ako makakasama. Kaya wala kang choice kundi ay ang ipakilala mo sa akin ang sarili mo. Giit ni Nick habang mariin niyang pinupukulan ng malagkit na titig ang dalaga. My name is Casey Anderson, 27 years old at ang ilan kong background ay nakalagay rito. Salaysay ni Casey at iniabot niya kay Nick ang kanyang requirements. Kasama na roon ang biodata. Casey pala. Tumango-tangong sambit ni Nick. Humakbang ang dalaga pa atras dahil dumadais ang mukha ni Nick sa kanya. May naaalala ka rin ba? Tanong ni Nick na may halong pagkasarkastiko ang tono ng boses. Tuloy nasisindak ang dalaga. Wala po akong alam sa sinasabi mo. Pakunwaring tura ni Casey. Iyong ganito, may naaalala ka rin ba? Hinawakan ni Nick si Casey sa bewang upang subukang ipaalala rito ang gabi na kung kailan ay isinuko nila ang kanilang sarili sa isa't isa. Pasensya ka na pero wala po talaga akong maalala. Hindi ko po alam ang sinasabi mo. Muli ang pagsisinungaling ni Casey. Mukhang ayaw niyang umamin ngunit kahit ganoon ay hindi pa rin sumusuko si Nick na paaminin ito. Lalo't kabisado niya ang mukha ng babae na nakasama niya noon. Alam niya sa kanyang sarili na si Casey ang babaeng iyon. Bukas na po ba ako magsisimula ng trabaho? Lihis na Casey sa usapan. Pwede naman ngayon na. Sagot naman ni Nick. Noong araw ding iyon ay nagsimula si Casey na magtrabaho bilang sekretary ni Nick. Simula rin ng mga araw na iyon ay madalas nang magkasama ang dalawa. Nakakaramdam ng pagkailang si Casey ngunit para sa trabaho ay isinawalang bahala niya na lang iyon. Nagpapakipot lang siya at ayaw umamin kay Nick na siya talaga ang babaeng naka-one night stand nito. Pero ang totoo ay matagal na rin niyang hinintay na dumating ang pagkakataon na muli silang magkikitang dalawa. Gusto mo bang ihatid na kita pauwi sa inyo? Tanong ni Nick kay Casey noong matapos na ang mahabang araw na puro sila trabaho. Hindi na po sir, kaya ko na ang umuwi ng mag-isa. Sagot ni Casey. Sa ayaw mo at sa gusto, ihahatid pa rin kita. Dahil sa pamimilit ni Nick ay napapayag niya na rin si Casey. San ka ba nakatira? Muling pagtatanong ni Nick. Sir, ang hilig mo magtanong no? Hindi ba't ibinigay ko na sa inyo ang requirements ko? Nandoon na lahat ng sagot sa tanong mo. Saad ng dalaga. Hindi ko pa binabasa. Almost 1 week na po akong nagtatrabaho pero hindi mo pa nababasa iyon. Kita mo na? Nagpakahirap pa ako magkumpleto ng requirements tapos ngayon ay malalaman kong hindi mo pa pala binabasa ang lahat ng iyon. Wika ni Casey na para bang galit. Ngunit ang kanyang pagliligalig ay nawala nang makita niya ang kotse ni Nick. Nanariwa mula sa isipan ni Casey ang tagpo kung saan may nangyari sa kanilang dalawa ni Nick. Sa mismong kotse pa talaga ng kanilang sasakyan ngayon. Sumakay ka na. Tura ni Nick. Mapagkalingan niyang pinagbuksan ng pinto si Casey. Alam mo bang sobrang importante sa akin ang kotseng to? Dito lang naman nangyari yung pinakamasayang pangyayari na noon ko lang naranasan. Napapalunok na lamang ulit si Casey ng laway dahil sa mga pinagsasasabi ni Nick. Batid niya kasing sinadya ni Nick na ihatid siya upang ipaalala kay Casey na sa mismong coaching iyon ay may nangyari sa kanila. Ano ba kasi ang gusto mong malaman? Hinatid mo lang ba ako para paaminin kung ako yung babaeng naka-one night stand mo? Gigil na tanong ni Casey kay Nick habang ang dalawa ay naroon nang nakaupo sa loob ng kotse. Ang kanilang pwesto ay kahalintulad ng pwesto noong gabi na nag-angkinan sila ng katawan. Mabuti naman at marunong kang makiramdam. Alam ko naman kasi ikaw ang babaeng iyon. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ibalik mo sa akin ang damit ko na ninakaw mo. Oo, inaamin kong ako nga ang babaeng iyon. Nagawa ko lang naman yun dahil lasing ako. Inakala ko lang naman na ikaw yung ex-boyfriend ko. At saka, for your information, hindi ko ninakaw ang damit mo. Lalo na yung brief mo. Hindi ko naman sinasadya na madala ko yun. Nataranta lang talaga ako noon tapos pagising ko. Dinala ko na lahat ng nadampot ko. Natakot kasi ako na baka ay magising ka. Mahabang salaysay ni Casey.
Bakit ka ba natatakot sa akin? Paanong hindi ako matatakot sa'yo? Hindi naman kasi tayo magkakakilala noon. Nahihiya ako sa'yo. Ipinangako ko sa sarili ko na sa taong mahal ko lang ibibigay ang katawan ko. Pero binali mo ang pangakong yun. Sambit ni Casey na para bang pinapakonsensya niya pa si Nick. Bakit parang kasalanan ko pa? Ginusto mo rin naman yun. Depensa naman ni Nick at akmang hahawakan ang palad ng dalaga. Don't you dare to touch my hand again. Kota ka na. Singhal ni Casey at hinampas niya ang matigas na kamay ni Nick na may mahahabang daliri. Ang arte, nahawakan at nahalikan ko na rin naman ang lahat ng yan. Tura ni Nick at tinignan niya ang dalaga mula ulo hanggang paa. Bastos? Bulyaw ni Casey habang nakakross-sign ang kanyang bisig na nakatabon sa kanyang dibdib. Anong bastos ka riyan? Ibalik mo na sa akin ang damit ko. Ang tagal na nun. I think mga 3 years na ang lumipas. Malamang kupas at tastas na yung brief mo. Pabirong wika ni Casey pero ang totoo ay sinunog niya talaga ang gamit ng binata. Maigi pa kung ihahatid na kita sa inyo para makuha ko na rin yung mga gamit ko. Usal ni Nick at nagsimula sa pagmamaneho. Aanhin mo ba ang gamit mo? Mayaman ka naman. Pwede ka namang bumili ng bago. Naguguluhang tanong ni Casey. Regalo sa akin ng mami ko yun. Yun na lang yung natitira niyang alaala sa akin. Simula nang bawian siya ng buhay. Salaysay ni Nick. Dahil doon ay inusig tuloy si Casey ng kanyang konsensya. Sorry pero sinunog ko na kasi ang gamit mo. Lakas loob na inamin ng dalaga ang kanyang ginawa. Ayaw niya kasing ma-expect pa si Nick na makukuha niya pa ang gamit nito. Bakit mo naman sinunog? Tanong ni Nick sa mataas na tono ng boses. Sa tuwing nakikita ko kasi naaalala ko yung nangyari sa atin. Mahinahong tugon ni Casey. Dahil sa narinig ay pinili na lamang ni Nick ang manahimik. Wala siyang nagawa kundi ay ang tanggapin ang nangyari. Sir, galit ka ba sa akin? Hindi ako galit sa'yo. Saan ka nga pala nakatira? Sagot ni Nick. Sa pagkakataong iyon ay sinabi na rin ni Casey kung saan siya nakatira. Narating din nila ang bahay ni na Casey at nagsimula silang magpaalam sa isa't isa. Kinaumagahan ay muling nagkita ang dalawa sa opisina. Casey, anong gawain ang nakalinya sa schedule ko ngayon? Tanong ni Nick sa kanyang sekretarya. Ngayong araw po na to ay may meeting po kayo kay Mr. Cruz. Sunod ay kailangan ninyong mag-interview ng mga nagnanais magtrabaho sa kumpanya. At dapat ay mapermahan mo na rin po ngayong araw ring ito ang mga nakalinyang papeles at marami pa po. Saad ni Casey. I-cancel mo ang lahat ng yan. Utos ni Nick. Sir, bakit po? Nagugulumihan ang tanong ni Casey. May importante tayong pupuntahan ngayon. Nabigla si Casey sa sagot ng kanyang boss. Kinakabahan siya kung ano na naman ang naiisip ni Nick. San po tayo pupunta? Muling tanong ng dalaga subalit hindi siya inimik ni Nick. Bagkos ay hinila lamang siya nito palabas ng opisina. Sir, saan ba talaga tayo pupunta? Muling tanong ni Casey. Stop calling me sir, just call me Nick na lang. Pwede ring Kylie kung gugustuhin mo. Saad ni Nick na ikinalunok muli ni Casey ng kanyang laway. Nanariwa kasi ulit sa kanyang isipan ang tagpo kung kailan ay napagkamalan niyang si Kylie si Nick. Huwag mo na ngang ipaalala sa akin yun. Saan ba kasi tayo pupunta? Seryosong sambit ni Casey at inirapan ng binata. Gusto kong magpahinga na muna. Doon muna tayo sa bahay ko. Sagot ni Nick. Sa bahay mo? Teka lang Nick. Hindi naman yata tama yan. Maigi pa na itigil mo na lang itong kotse at bababa ako. Usal ni Casey ngunit hindi siya pinakinggan ni Nick. Nang marating ang bahay ay nakaramdam ng pagkailang si Casey. Niyaya siya ni Nick na pumasok sa loob pero nagmisulang tuod ang kanyang mga paa. Bakit? Ayaw mong pumasok? Ano ba ang nangyayari sa'yo? Tanong ni Nick. Hindi naman kasi yata tama na pumasok ako sa bahay mo. Lalaki ka tapos babae ako. Malamang na hindi ko mapipigilang mag-isip ng mga bagay-bagay. Letansya naman ni Casey. Para namang bago pa sa'yo ang ganon. Wika ni Nick at hinigit niya na lang papasok sa loob ng bahay ang dalaga. Sa loob ay nakaupo lamang si Casey habang pinagmamasdan niya si Nick na nagluluto. Mag-isa ka lang ba sa bahay na ito? Wala ka bang katulong? Sunod-sunod ang katanungan ni Casey sa binata.
Nagsimula ako sa mahirap. Hindi ko kailangan ng katulong o mga bodyguard kasi pribado naman akong tao. Marunong ako sa gawaing bahay at may barilin akong pang self-defense. Salaysay ni Nick. Ganun ba? Wika ni Casey at lumapit siya kay Nick na abala sa pagtatadtad. Huwag ka nang tumulong, kaya ko na to. Umupo ka na lang muna doon. Hindi ako sanay ng walang ginagawa. Letaan siya ng dalaga na iniabot niya kay Nick ang repolyo. Kalaunan ay naluto rin ang niluluto ni Nick at inilipat niya na iyon sa 2 pinggan. Hawakan mo nga muna ito. Utos ni Nick kay Casey. Agad namang inilahad ng dalaga ang kanyang mga palad. Ipinatong naman ni Nick ang pinggan sa magkabilang kamay ng dalaga. Anong ginagawa mo? Nauutal na tanong ni Casey. Malagkat kasi na tumitig sa kanya si Nick. Casey, ang ganda mo sa malapitan. Sarkastikong usal ni Nick habang marahan niyang inilapit ang kanyang labi patungo sa pisngi ng dalaga. Nang sandaling iyon ay hindi maigalaw ni Casey ang kanyang mga kamay dahil sa pinggan na nakapatong sa magkabila nito. Kung maglilikot siya baka mahulog ang pinggan. Ang inaasahan ay nangyari. Dumamping nga ang halik ni Nick sa magkabilang pisngi ni Casey at sunod na hinalikan niya ang dalaga sa mismong labi nito. Nasindak si Casey dahil sa pangalawang pagkakataon ay muli niyang nadama ang malambot na labi ni Nick. Ang halik na 3 taon niyang pinangungulilaan ng lubos ay muli niyang nalasap. Noong una ay umiiwas pa siya sa halik ng binata ngunit nang lumaon ay sumabay na rin siya sa hagod ng labi ni Nick. Habang magkadikit ang labi ay ipinatong ni Nick ang kanyang mga palad sa magkabilang balikat ni Casey. Kasunod ng marahang pagdausdos ng palad niya sa braso ng dalaga, patungo sa nangalay na nitong mga palad. Inadalayan ni Nick ang mga pinggan habang ang kanyang mga palad ay nakapwesto sa ilalim ng palad ni Casey. Kinuha niya ang pinggan at inilapag iyon sa mesa. Dahil sa kanilang nakaraan ay naging madali sa kanila ang mahulog sa isa't isa. Baka sa ekspresyon ng kanilang mga mukha ang tuwa habang nagsasalitan sila ng halik. Halos maubusan na sila ng hangin sa sobrang agresibo ng kanilang bawat halik. Bakit natin to ginagawa? Tanong ni Casey. Noong pansamantala niyang ikinalas ang kanyang labi sa labi ni Nick. Hindi ko rin alam. Ang alam ko lang naman, mahal kita kaya ginagawa ko to. Simula nang may nangyari sa atin, hindi ka na nawala sa isip ko. Ngayong nakilala na kita, hindi na kita pakakawalan pa. Sagot ni Nick habang sapo ng kanyang palad ang kaakit-akit na panga ni Casey. Mali itong ginagawa natin, Nick. Hindi porket may nangyari na sa atin noon ay kailangan na natin itong gawin. Wala namang tayo. Tura ni Casey ngunit nagbibingi-bingihan lamang si Nick. Muli siyang hinalikan ng binata ngunit may nainam ni Casey ang umiwas. Dumulog ang isang gabi na kung saan ay namasyal silang dalawa. Tama na muna ang pagtatrabaho. Bigyan naman natin ng kalayaan ang ating sarili para makapamasyal. Usal ni Nick kay Casey. Saan naman tayo pupunta? Tanong ni Casey sa nagmamanehong si Nick. Huwag mo nang itanong. Malalaman mo rin mamaya. Tugon ni Nick. Kalaunan ay narating din nila ang isang pasyalan. Namangha si Casey sa laki ng mga rides sa pasyalan na iyon. Agaw pansin doon ang malaki at marangyang Ferris wheel na may mga eskwalateral na bagon. Ibang-iba ito sa mga Ferris wheel na madalas nakikita ni Casey sa mga peryahan. Gayunpaman, kahit kwadrado o mukhang safe sa loob ng bagon, nagbigay pa rin ng takot sa dalaga yaong taglay na laki at taas ng Ferris wheel na iyon. Sasakay tayo ng Ferris wheel. Tura ni Nick na ikinabalisa ni Casey. Ayoko, hindi mo ako mapapasakay sa ganyan. Takot talaga ako sa height. Malino na paliwanag ni Casey subalit wala siyang nagawa. Hinigit siya ni Nick pasakay sa Ferris wheel. Sa ayaw mo sa gusto, sasamahan mo ko. Wika ni Nick. Ayoko nga. Kaya naman pala walang tumatagal na trabahador sa'yo. Pati mga kinatatakutan nila ipapagawa mo. Buisit ka talaga. Litan siya ni Casey ngunit hindi siya pinakinggan ni Nick. Kinarga siya nito at sa pilitang isinakay sa Ferris wheel. Nick, ayoko nga. Gusto ko nang bumaba. Kumalma ka lang kasi, masaya to. Ayan na, aandar na. Giit ni Nick. Tawang-tawa ito habang pinagmamasdan niya si Casey na tumutulo ang luha. Ihinto niyo to.
Habang umiikot ay walang ibang nagawa si Casey kundi ay ang sumigaw. "Huwag ka nang matakot," sambit ni Nick. Niyakap niya ang dalaga upang mabawasan ang nararamdaman na takot niyon. Sa tagpong iyon, pakiramdam ni Casey ay biglang bumagal ang pag-ikot ng Ferris wheel. Buhat nang ikulong siya ni Nick sa mga bisig nito. Nagawa niyang titigan ang mga mata ni Nick. Ganoon din ang binata sa kanya. Habang patagal ng patagal ang kanilang titigan, ay hindi na namalaya ni Casey na nasa loob sila ng Ferris wheel. Mukha nakalimutan nila kung nasaan silang dalawa. Tila bang tumigil ang kanilang mga mundo, subalit hindi nila pansin na marahan na palang nagsasalubong ang kanilang mga labi. Sa muling pagkakataon ay naglapat ang kanilang mga labi. "Ang totoo, mahal din kita, Nick." Nagulat si Nick sa sinabi ni Casey. "Kung ganon, huwag na nating patagalin to. Casey, will you be my girlfriend?" Sambit ni Nick. "Yes." Walang patumpik-tumpik na sagot ni Casey. Sa labis na tuwa ay kinarga ni Nick ang dalaga. "Huy, ibaba mo ko. Takot nga ako sa height." Wika ni Casey habang pinaghahampas niya ang binata. "Nakalimutan mo yatang nandito pa tayo sa Ferris wheel?" Tanong ni Nick. Biglang kinabahan si Casey dahil naalala niyang nakasakay pala sila sa Ferris wheel. Sumigaw siya ng ubod ng lakas dahil sa takot. Pilit siyang pinapakalma ni Nick. Kalaunan ay huminto na rin ang rides at nakababa na sila. Nang sumunod na araw, ay laking pagtataka ni Nick dahil hindi nakapasok sa trabaho si Casey. Napagpasyahan niyang puntahan na lamang ang dalaga sa bahay nito. "Si Casey po?" tanong ni Nick sa ina ng dalaga. "Nako, nilalagnat siya. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang nilagnat. Napagod yata sa trabaho." Saad ng ina ni Casey. Pinatuloy nito si Nick upang bisitahin si Casey. Nakaramdam ng pagkaawa si Nick sa kanyang kasintahan nang makita niya itong nakahiga sa kama at inaapoy ng lagnat. "Sorry kung pinilit pa kitang sumakay sa Ferris wheel." Litaan siya ni Nick. Tinitignan niyang dahilan ang pagsakay nila ng Ferris wheel kung kaya nalagnat si Casey. Habang binabantayan ni Nick si Casey, may isang bata ang gumapang sa sahig at mahinang pinagpapalo nito ang paa ni Nick. Nagulat si Nick at napatanong siya kung kaninong anak iyon. Kinarga niya ang bata at nilibang. "Anak yan ni Casey." Sambit ng ina ni Casey na ikinagulat ni Nick. "Anak niya po to?" tanong ni Nick upang kumpirmahin kung tama ba ang kanyang narinig. "Oo." "Hindi ko nga alam kung sino ang ama niyan. Hindi niya naman sinasabi. Kaya siya napilitang magtrabaho para may makain ng anak niya." Salaysay ng ina ni Casey. Nang sandaling iyon ay napaisip ng malalim si Nick. Pakiramdam niya kasi ay anak niya ang batang iyon. Hinintay muna ni Nick na gumaling si Casey bago magtanong kung sino ang ama ng batang nakita niya sa bahay niyon. "May nangyari ba sa inyo ng ex-boyfriend mo noon bago na may nangyari sa atin?" tanong ni Nick. "Teka lang, bakit mo na itatanong yan?" Pagtatakang tanong naman ni Casey. "Sagutin mo na lang ako. Sino ang ama ng anak mo?" Diretsahang tanong ulit ni Nick. "Walang nangyari sa amin ni Kylie." Tugon ni Casey. "Kung ganon, ako ang ama ng batang naroon sa inyo?" "Oo, patawad kung hindi ko kaagad sinabi." Sambit ni Casey. Imbis na magalit ay niyakap ni Nick ang kanyang kasintahan. Tuwang-tuwa ito dahil wala siyang kaalam-alam. Naganap na pala siyang ama noon pa man. Hindi niya na pinatagal ang pagkakataon. Ilang linggo ang lumipas ay napagpasyahan ni Nick na alokin si Casey ng kasal. "Casey, will you marry me?" Alok ni Nick na walang pag-aalinlangang sinagot ni Casey ng matamis na oo. Maayos na nilang nairaos ang kasal at naging ganap na ngang pamilya sila, kasama ang kanilang anak. Nangako si Nick kay Casey na pagsisilbihan niya ito. "Casey, mahal ko, pangako na habang buhay kitang mamahalin, maging ang anak natin, hanggang sa dulo ng aking buhay." Sumpa ni Nick habang hawak niya ang palad ng kanyang asawa. "Nick, mahal ko, maging ako ay hindi magsasawang ibigin kayo ng ating anak. Hanggat humihinga ako, mananatiling ikaw at ang ating anak ang laman ng tinitibok ng aking puso." Madamdaming paglalahad naman ni Casey. Nagyakap ang dalawa at muli ay naglapat ang kanilang mga labi, na nagsilbing simbolo na mahal nila ang isa't isa. Sabay nilang napalago ang kanilang negosyo at hindi pa rin sila makapaniwala na ang isang gabing pagkakamali nila
ay ang simula pala ng kanilang magandang love story. Isang hindi inaasahang pangyayari at nagtapos sa isang napakagandang kaganapan.